Ito pala yung pag-hard reset nito. Meron naman akong mga ginagawang video na kung paano pang-hard reset ng mga ganitong unit. Yung may joystick. So, ang gawin mo lang dito is long press mo siya. Long press mo siya muna. Long press mo yung kanyang ito button. Long press mo yung kanyang button tsaka power. Sabay saksak. So, makikita dito, napa-flashing yung kulay green tsaka red. Then, pag napa-flashing na yung kulay red at tsaka green dito, release mo siya. Pag release mo, up, down, up, then ilong press mo yung gitna ng ating joystick, magkukulay violet ata yung screen nito. Saka mo na lang to bibitawan kapag lalabas na yung kanyang factory reset. So yan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So may konting update lang po tayo sa ating ginawa ngayon. Bale, matagal po tayo nakapag-upload or nakagawa ng video, no? Kasi bilibilis lang po kasi yung mga gawa natin nito, mga gawain natin dito sa shop. Tapos yung mga problema hindi naman ganoon ka very basic lang naman yung mga problema. Bali ito, meron tayong tanggap, ayan, hindi ka nagawa ng video. So ito yung sharp pala na 40 inches, ayan. Yung problema diode, pero nung magkapalit tayo ng diode is nagbi-blink pa rin siya. So yung ginawa natin is nag-hard reset lang tayo gamit yung isang button niya dito. So nakuha naman, at meron na rin tayong mga video na ginagawa na ganung procedure, no? So nag-normal na siya. Then meron po tayong TCL doon sa likod. Shoutout Jones. Doon sa likod nilagay natin backlight repair din yung ginawa natin, no? Tapos yung kanyang remote. And ito backlight din. So napaka common na problema kapag mga LED TV, no? Backlight yung nagkaroon ng problema. So yung ito sharp din to, 32 inches Acus. Then yung problema niya ito nga, yung kanyang backlight, ito dalawang strip ng backlight niya. Isang bulb lang yung umiilaw nito. So pag ganon, syempre papalitan na lahat para sigurado, no? Then yung ginawa natin is nagpalit tayo ng factory cut concave type na 3 volts 2 watts na backlight, ayan, no? Tapos ayan, nakonekta na natin to. Balik testing na tayo nito, then balik natin yung mga diffuser niya at saka yung kanyang panel. So ito ngayon, yung topic natin is magkano yung abutin nito, no? So yung repair kasi namin kapag 32 inches is nasa mga 1 to 80. So pagpalagay na lang natin na 1.3. Tapos yung bawat piraso ng ating backlight is 45 pesos. 45 pesos yan. So nasa mga 10 bulb to. Ayan, 10 bulb yan. So 45 pesos times 10. So nasa mga 450. Tapos meron pa tayong installation na 250. So nasa mga 650 lahat. Ito. So aabutin to ng mga siguro hindi aabot ng 2,000, no? Pero meron namang mga 32 inches na LED TV na marami yung backlight, aabutin ng 18 pesos, mga 24 na piraso, no? Aabutin niya. Ito lang is kunti lang yung backlight na ginamit niya. 10 piraso lang. Then 3 volts siya. So hindi po siya mataas yung presyo, medyo mababa lang po yung gagastusin na may-ari nito, no? So ito maganda to kapag papalitan lahat kasi konti lang yung backlight niya at hindi masyadong mahal yung presyo. So nasa mga yung tansya natin nito is hindi to aabot ng 2,000, no? Pero depende po yan sa shop kasi bawat shop mayroong mga standard na billing at saka standard na price dun sa kanilang parts na ipapalit, no? So dito sa amin meron din kaming sariling standard. So yun nga, 45 pesos yung bawat isa. Then yung repair about 32 inches is 1 to 80. And then yun nga, yung sa repair din, iba't iba rin yung standard ng bawat shop, no? Kung magkano yung kanilang service fee. So yan nga, yung ginawa natin is in-update na po natin yung magkano yung mga repair charge natin kasi by inches yung repair charge namin nito. Then kapag lalaki na yung unit, siyempre tataas din yung presyo or yung kanyang repair charge, then plus na yung additional na yung parts, no? So ngayon titesting natin to kasi na-montar at na-ready na rin natin yan, tapos natin magkabit ng factory cut na backlight. So marami kasi nagtatanong dun sa mga kaibigan natin
mga may-ari ng mga unit ng TV kung magkano ba abutin lahat. So depende kasi yan. Hindi nyo naman malaman kung magkano yung ilang piraso yung backlight, no? Kasi wala naman kayo sa pag-repair ng mga technician. Pero yun nga, meron mga technician na honest, meron din na mga budol. So piliin nyo dapat yung mga customer natin is sana meron kayong mga kaibigan technician na para hindi kayo madali o hindi kayo mabudol. Maganda kasi yung kilala mo yung technician kasi hindi ka naman siguro lokohin nun. Ayun, no? So hindi po lahat, meron talaga, hindi natin maiwasan yan. So check natin ngayon kung buo na ba yung ating wait, baka makuryente tayo. Off ko muna kasi hindi pa ready yung ating tester eh. Yan, po natin ulit. So ito yung positive side, ito naman yung negative side. Ito pala, wait, ang hirap napakahaba pala, wala tayong tagahawak. Ayun, yun. Ayan, so bumukas na yung pinalit natin. Ayan, so buo na siya ulit yung backlight natin. Kulay puti na kasi yung original niya, hindi ko kulay blue. Kulay blue yung kanyang ilaw. Yun yung kadalasan kapag original na backlight na gamit, no, ng mga unit tulad ng LG. Ito Sharp ito eh. Ito yung supply niya, Ayan, so goods na yung unit natin. Yun. So ito na yung gawa natin, Gamit tayo ng hook up wire yung gamit natin. Hindi muna yung magnetic wire na ginamit natin kasi meron naman tayong stock. Bali, gagamit na tayo ng hook up. Hindi, magnetic wire kung wala na tayong available na hook up wire. Ayan, so ibabalik ko lang muna yung yung mga diffuser niya, tapos yung panel din, final testing na tayo, So ayan, balik tayo mga katek, So yun mga paps. So ito, matapos natin maibalik yung panel niya, yung frame. So nung may test natin, so standby siya. Tapos nung pa-power on natin, lalabas lang yung logo ng Sharp. Then mawawala siya bigla, mamamatay yung backlight. Then magbi-blink na rin yung kanyang indicator dito sa yung kanyang indicator. Nabi-blink red light siya. So yun yung pumahirap kapag Sharp kasi nakakaroon ng error o nagkakaroon ng problema yung diode. It's either diode at saka yung backlight niya, parang makakorrupt yung kanyang program. So magkakaroon siya yung problema doon sa kanyang lamp error, magkakaroon ng lamp error. So yun nga. So kailangan pa natin pasukin yung kanyang service mode or service menu para i-set natin yung kanyang lamp error reset or may reset natin yung kanyang lamp error. So ito nga, napalabas na natin. So nilabas ko muna. Sasabihin natin mamaya kung paano natin pinalabas, yung kanyang lamp yung kanyang factory settings. So dito muna tayo, i-set lang muna natin yung kanyang lamp error, para magamit natin ng maayos to. Ayan. So punta tayo sa my page number 9 ata yun. Page number 9. So yung page number 9, ito yung scroll yung gamit natin. Nako, bakit ang bilis? Ayun. Nasa page number 9 na tayo. Ayun, page number 9. Ayan. Page number 9. Tingnan nyo, yung lamp error reset, dapat kasi yan, yung normal is nasa 0 yan. So ngayon, karoon siya ng 5. Nag number 5 yung kanyang lamp error reset. Yung gawin natin is scroll down natin. Bali yung scroll down nito siguro yung channel. Kasi nakalimutan ko na, medyo matagal na rin. Ayun nga. Channel down yung papunta dito sa may lamp error reset. So gawin natin yung 0. Para magawang 0 yan is kailangan natin i-enter dito sa may sensor. O yun. So naging 0 na siya. So yun ito. Pagkatapos nito, punta tayo sa my page number 2. So ito yung gagamitin natin. Scroll. Balik tayo sa my page number 2. Ayun, page number 2. Then back tayo dito sa my factory init. Factory init. Scroll down tayo. Ako ang bilis Wait. Channel down tayo. Ayun, naka factory init na tayo. Then enter natin yan. Dito pala. Browse ang Radio Jones. So magkakulay green yan. Then enter natin ulit.
Enter natin ulit. Then, bunutin natin yung kanyang saksakan. Yan. Pila na? Pila, sir? 16? 1625. Kisa na? Sir, siguro. So, wait lang. Sandali lang mga paps, no? So, ito na. Continue tayo na. May parcel na dumating. Kaya, nag-post natin yung video natin. Ayan, no? So, saksak natin ulit. Bilang tayo ng mga 5 seconds. Mga 5 seconds lang. So, natapos na yung 5 seconds kasi may customer tayo, no? May parcel na dumating, no? Ayan. So, saksak natin ulit. Ayan, saksak siya. Tingnan natin kung babalik siya ba sa standby. So, diretso na siya ng pagka-on, no? Ayun. Automatic on na siya. So, yun, no? Bumukas na siya. So, parang na-reset natin yung unit. So, kailangan pa natin, i-set up to. I-factory reset. Ayun. I-auto program. Then, parang na-reset natin or na-reset natin yung system ng unit natin. So, yung na-save natin dati nito, yung channel or anong input na nakalagay nito, naka-EB bar, naka-HDMI or naka-channel ba siya. So, balik sa sa parang factory settings, no? So, kailangan pa natin siguro to pag may cable tayong nalagay, i-auto program pa nang mayari ito. So, ayan, no? Bukas na siya. So, ang gawin natin is pinutin natin yung power. Kung mamatay ba siya. Ayun. Mamatay siya yung standby, no? So, bunutin natin. Tingnan natin kung hindi ba siya mag-automatic on. Kasi yung problema, may problema din nito na anong sharp na automatic on na lang siya matapos mo i-power off. Then, pagka balik mo is kailangan mo na i-reset naman yung or i-reprogram yung unit dun sa kanyang cable line. So, every paandar mo is kailangan mo siyang i-reprogram. So, yun yung mahirap. Kasi kailangan talaga ng fresh bin files. Hindi mo siya makuha dun sa pag-hard reset, no? So, patay na yung standby. Saksak natin ulit. Dapat mag-standby yan. Hindi yan magkukulay green. So, ayun. So, nagkukulay red siya. So, okay. Normal siya. Tapos, tsaka nang natin ipa-power on. Tsaka lang yan magi-green. Ayan, o. Pag kulay green, ayan, ready na yung unit natin. Ayan. So, kanina, is labas na yung logo, tapos mawawala na. Ayan, o. So, back to normal na yung unit natin. And then, menu. Ayan, o. Channel nga tayo. So, wala po ito mapipick up na channel, no? Ayan, o. Naka 11 tayo. Wala po yung mapipick up kasi parang nabura natin yung yung dating memory nito kasi corrupted nga. Karoon siya ng lamp error, no? Ayan. So, doon na lang siguro sa mayari ng bahay yung program nito. Kasi wala din tayong cable dito sa shop. Antenna, normal antenna light yung gamit natin. Tapos sobrang sobrang hindi po siya malinaw yung antenna natin. May problema din. Ayan, then hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps. Hindi pala, sabihin ko pala kung paano mag-hard reset, no? So, ito lang siya. Saglit lang. Patayin ko muna yung unit natin. So, naka-EV mode siya. So, wait. Close, return. Ayan. Then, patayin ko lang muna pala. Para baka mabalik dun sa yun. Patay na siya. Bunutin natin. So, ito pala yung pag-hard reset nito. Meron naman akong mga ginagawang video na kung paano pang-hard reset ng mga ganitong unit. Yung may joystick. So, ang gawin mo lang dito is long press mo siya. Long press mo siya muna. Long press mo yung kanyang button. Long press mo yung kanyang button tsaka power. Sabay saksak. So, makikita dito, napa-flashing yung kulay green tsaka red. Then, pag napa-flashing na yung kulay red at tsaka green dito, release mo siya. Pag release mo, up, down, up, then long press mo yung gitna ng ating joystick. Magkukulay violet ata yung screen nito. Saka mo na lang to bibitawan kapag lalabas na yung kanyang factory setting. So, medyo matagal din. So, pag lumabas na yung factory settings na dito, kailangan mo na siyang i-release. Yun na, gamit kayo ng remote para ma-set yung lamp error. So, yun lang. Ayun. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps. No? Maraming salamat sa mga natsagang nanood.
Hanggang sa muli, no, this is your service, the technician. Peace out.